Magandang araw, Sir Eman. Nangyari ito nung nagpakasal at nag-asawa ang ate ko at tumira siya sa side ng asawa niya na tawagin na lang natin yung lugar nila na sa St. Mary. Pero bago yun, medyo balik muna tayo sa nakaraan. Explain ko lang yung bida ng kwento na to, ang ate Lori ko sa aming magkakapatid. Si ate Lori talaga ang pinakamatapang sa lahat. Literal na matapang, di siya natatakot sa dilim. Di tulad namin nung kapatid kong panganay, sobrang talaw talaga namin. Sabi ni Inay, si ate Lori daw yung taga-igib namin ng tubig sa kabilang ilog doon kasi may gripo. Oo, wala kaming gripo noon kasi nasa gitna ng palayan ng bahay namin noon. Hindi natatakot si ate Lori noon. Kahit na magpabalik-balik pa siya doon sa may lumang sirang bahay, nadadaanan niya kahit madilim na. Hanggang sa nag-asawa na nga yung ate ko. Tumira na siya sa St. Mary. Minsan dumadalaw kami doon ng isa ko pang ate pag wala kaming pasok sa eskwelahan. Oh, andyan na pala sina Yeye. At Maui, kumain na ba kayo ng tanghalian? Hindi pa nga, Kuya Enan, gutom na nga ako eh. Medyo creepy talaga yung lugar ni na ate. Kasi tahimik lang, wala masyadong nag-iimikan tao, tapos may talahiban pa sa likod ng bahay ni na ate. Madalas din kaming matakot, lalo na pag madilim na. Akin to sabi, ibigay mo na nga ate, kanina ka pa kasi. Yeye, Maui, halika na kayo sa loob, magagabi na. Sige ate, papunta na kami dyan. Ano yun? Tulungan mo nga muna ako magsara ng bintana, Maui. Ate, bakit kailangan pang sarahan yung bintana eh? Ang init-init na nga. Basta bilisan mo dyan. Huwag ka na magtanong, okay? Okay, sige. Madami ding nagpaparamdam sa bahay. Nina ate Lorian noon, tulad ng ingay sa CR, tuwing gabi daw para bang laging may tao sa banyo at lababo. Ate, may paru-paro doon sa loob ng banyo, ang laki niya. Nasaan ituro mo nga sa akin? Ayan, oh ba ang ganda, at saka ang laki niya. Huwag mong gagalawin yan. Ha, bakit? Hulihin kaya natin. Huwag sabi may kakilala ba tayong namatay? Bakit may paru-paro dito? Minsan umuwi yung ate ko noon sa amin, buntis siya, noon sa panganay nilang anak. Naikwento sa amin ni ate na may nangyari daw sa kanya isang gabi sa bahay nila. Magandang hapon po, Naitay. Oh, ano na naman ba ang nangyari sa'yo doon, anak? May nagpaparamdam na naman ba? Oo, inay, mag-aalas 7 nun. Kagabi nung may marinig akong parang may nagtatapon. Akala ko naman ay si Enan lang yon. Pero noong lumabas naman ako walang tao, akala ko talaga. Meron kasi parang may naririnig akong naglalakad, pero wala naman akong makita. Hala, Diyos ko. Tapos eto pa, ang sarap na ng tulog ko kagabi nang maramdaman ko na sumasakit na yung anit ko. May sumasabunot sa buhok ko. Naluluha na nga ako sa sakit pero ayaw talagang bumitaw. Be, ang sakit na ng anit ko. Bitawan mo na nga, yang buhok, inaantok na talaga ako. Ano yon? Sabi ko di ako makatulog. Bitawan muna kasi ang buhok ko parang mapupunit na ang balat sa ulo ko. Ha? Hindi naman kita sinasabunutan, ha? Ha, teka, ano sino? At kung matatandaan nyo noong gabi na nasa bahay namin si ate Lori, doon din umatake yung bisita sa aming bubong, kung saan nagising sina Inay sa malakas na kalabog sa bubong, kung saan muntik nang mapahamak si Lori, kung saan nabalot ng takot ang pamilya namin. Siguro sabuhin daw talaga si ate dahil buntis siya. At may isa pang sinabi sa amin si ate Lori na hanggang ngayon nakatatak pa din sa isip namin yung lugar daw kasi nila. Kaya madaming nagpaparamdam ay dahil ito ay tawiran ng mga multo. Kayo naniniwala ba sa multo?